Ah, Pasensya na po, no? Ah, Kasama, pasensya na po at medyo nag-brown out dito sa amin. Medyo naputol tayo. Nag-brown out. So, patuloy na tayo, no? Patuloy tayo sa ating Bible study. Uh, Naniniwala tayo na si Paul yung first member ng church na ito, the body of Christ. Because yung salvation ni Paul was a pattern. Ginawa ni Kristo yon, iniligtas niya si Paul upang magiging pattern. So, ito explain ko ano yung pattern. Yung pattern, ibig sabihin nun, bago ka makagawa ng ibang bag, halimbawa, gagawa ka ng bag o gagawa ka ng isang bagay, kailangan mo munang gumawa ng pattern para lang makagawa ka pa ng ibang bagay. Example, bag. Gagawa ako ng bag. So, kailangan ko muna gumawa ng pattern para makagawa pa ako ng ibang bag. Ganon ka-importante yung pattern. Kaya yung salvation ni Paul ay nagiging pattern, ibig sabihin, naging sulundan ng iba pang maliligtas. At yung kanyang, bakit siya naligtas, is dahil yon na si Paul ay naligtas sa mercy, sa grasya, sa grace, by the grace of God. Yun yung kanyang kaligtasan. So, kaya nga lahat ngayon nang naligtas na magiging member ng body ni Christ, the church of this dispensation of the grace of God, ay kailangan niyang maligtas sa pamamaraan kung paano naligtas si Paul. So, paano ba si Paul naligtas? By grace, by God's grace. Kaya, sabi ng iba, yung kaligtasan ngayon is by God's grace, by faith alone, in His grace. Okay? Tama yun. At sa pamamagitan yon, sa ngayon, sa pamamagitan niya ng paniniwala, pananampalataya na si Jesus Christ namatay, bayad na iyong kasalanan, at inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw. Yun yung paniniwala natin ng mga mid-Acts 9 right divider. Yan yung paniniwala ng Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Na si Paul ang unang member ng church, the body of Christ. Meron nga nagtanong sa akin Sabi niya, naniniwala ka bang sila Peter at kanyang mga kasama na sa body ni Christ? Sabi ko, hindi. Kasi, bakit ba ang bilis kong sumagot na hindi? Kasi alam ko sa Bible, hindi. Dahil sila ni Peter will inherit the earthly kingdom of Jesus Christ. Alam nyo nga, sabi nga si Peter at yung kasama niyang 12 apostles, except Judas, kasama si Matthias, yung ipinalit kay Judas, ay uupo together with Christ in His earthly kingdom. At yung 12 apostoles na ito, sila ni Peter, ay uupo sa trono ng mga judge, judging the 12 tribes of Israel. Wala sila sa langit. Whereas tayong mga member ng body ni Christ will be taken up to heaven sa panahon ng rapture. Dapat marunong tayo mag-rightly divide. That is the essence of rightly dividing the word of truth. And be careful. Kasi marami ngayon, instead of rightly dividing the word of truth, ay niro-wrongly divide nila yung word of truth. Paano mo ma-wrongly divide ang word of truth? Yung turo ni Paul at ni Peter, i-mix mo. Paghaluin mo. Kaya nga yung iba, may baptism din daw. Ihalo na yun. Hindi na rightly dividing yun. That is wrongly dividing the word of truth. Okay? Pasensya na talaga, no? Brown out dito sa amin. Okay, patuloy tayo. Ano pa yung ibang paniniwala natin?
naniniwala tayo that there is only one baptism sa ngayong dispensation of the grace of God. Yan yung turo ng mga Mid-Acts 9 right divider. Yan yung paniniwala natin, yan yung turo natin dito sa Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Kasi alam nyo, yung water baptism, para lamang yun sa mga Jewish people in their prophetic program. Okay? Sabi dito ni Paul in Ephesians chapter 4 verse 5, there is only one baptism. At lahat naman ng mga denominations will agree na yung baptism na yon is not by water. Kasi sabi sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, yung baptism na yon is of the Holy Spirit. Basahin ko para talaga alam ninyo. Sabi dito, 1 Corinthians chapter 12 verse 13, for by one Spirit are we all baptized into one body. One Spirit. Sabi dito, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made drink into one Spirit. So, there is only one baptism, according to Paul, and that baptism is of the Holy Spirit. Okay? Yan yung sabi ng Panginoon, ng Diyos sa atin, na mayroon lang isang baptism. Okay? At itong baptism na to, hindi ma-perform ng kahit sinong tao. Pastor, hindi pwede mag-perform ng ganitong baptism. Si John the Baptist, hindi pwede. Lahat ng mga apostols, hindi pwede mag-perform ng ganitong baptism. Even Jesus Christ cannot perform this one baptism. Why? Because the only person that can perform this baptism, wala nang iba kundi yung Holy Spirit lamang. Diba? Sabi dyan, ito yung isang baptism sa panahon ngayon, kaya wala ng water baptism dahil baptism ng balaang Espiritu, siya yung magbabaptize sa atin. Yung ibig sabihin ng baptize dito, isasama niya tayo, i-join natin tayo kay Jesus Christ. I-join niya tayo sa kamatayan ni Kristo, sa paglibing ni Kristo, at pagkabanhaw ni Kristo. Diyan niya tayo ibinaptize, hindi sa tubig. Kuha natin? Walang tubig na bautismo ngayon. Kahit na sino, hindi pwede mag-perform nitong baptism na ito. Pinoprohibit ng Bible. At yung nagpe-perform ng ibang klaseng baptism, na tao ang nagpe-perform, that is unscriptural. Hindi biblical yun. Hindi tama yun. Yan ay rebellion, disobedience to God. At sino nga ba tayo? Bakit natin dadagdagan yung Bible ng water baptism pa? Isinabi na nga na isa lang ang baptism, Holy Spirit. Sino ba tayo? Dahil lang ba sa assumption natin? Dahil ina-assume natin na yung water baptism na yan is outward manifestation of our inward belief. No. God does not want your confirmation or outward manifestation because God knows the heart. Alam ng Panginoon yung heart mo. Hindi niya kailangan ng outward manifestation. Okay? So, yan yung paniniwala natin sa Iloilo Dispensation of Grace Bible Church as Mid-Acts 9 right divider. Ano pa? Paul is the designated apostle to the Gentiles. Listen to this. This is very important. You are a Gentile. Yung nakakatawa ngayon ganito. Yung mga Filipino and other races
iba pang mga rasa, other than Jewish, other than Israel, ay gustong dumikit kay Peter, kay Jesus Christ sa kaniyang earthly ministry. Doon sila kumukuha ng turo. Yung mga turo nila na yun, para lang yun sa mga Jews. When Jesus Christ was confirming what was promised to Abraham, the forefathers of the Jewish people. At sa panahong ito, binigay sa atin si Apostol Paul sa dispensation of the grace of God to as designated, appointed apostle to the Gentiles. Listen to this. Tanungin mo nga sarili mo, are you a Jew or a Gentile? Hudiyo ka ba o Pilipino ka? Ha? Ano ka bang rasa, race ng tao? Ano bang lahi mo? Hudiyo ka ba? Hindi. Si Jesus Christ, nung pumunta dito sa lupa, nagko-confirm, nagmi-ministry sa mga Hudiyo, hindi sa Gentile. Alam na natin yan. Daming verses na magpapatunay yan. Yung masama, tayo namang mga Pilipino, na lahing Pilipino, isiniksik natin yung sarili natin sa turo nila ni Peter, na para lamang yun sa mga Hudiyo. At yung turo ni Paul, na para sa atin na mga hintil, na hindi Hudiyo, hindi natin binibigyan ng pansin, hindi natin tinutupad, hindi natin ino-obey, na yun ang turo ni Paul, yan yung para sa atin dahil si Paul inappoint ng Panginoong Jesus Christ na magiging apostol ng hintil. Hindi kayo Hudiyo, hintil tayo, please. Ilagay natin yan sa isip natin. At yan ang maganda dahil hindi tayo pinagbayaan ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng programa na tinatawag na mystery program na kung saan maliligtas tayo sa pagsunod, pag-obey, pag-believe sa gospel of the grace of God at makapamumuhay tayo sa mundong ito base sa pag-obey sa aral kung paano tayo mamuhay sa mundong ito sa pagsunod sa aral na tinuturo ng Panginoon na nireveal niya kay Paul at isunulat ni Paul from Romans to Philemon. Yan yung instruction para sa atin Gentiles for our obedience. Diyan tayo kukuha ng ating doktrina sa mga libro na yan. The book of Acts is a transitional book. We cannot get our doctrinal doctrine, ating aral na ituturo sa Book of Acts. Hindi yan ang kukunan ng ating doktrina na dapat sundin at ituro. Dahil yung Book of Acts na yan, ay makikita natin dyan yung transition period na kung saan andidiyan pa yung mga kingdom believers, the group of Peter, at naroroon na rin ang mga grace believers or yung mga body of Christ saints na mumuhay sabay-sabay. Kaya medyo magulo yung Book of Acts kung hindi mo i-rightly divide. Pwede mong angkinin yung mga aral para sa mga kingdom saints sa grupo nila ni Peter dahil andyan nga rin sa Acts. Pero alam natin na yun ay transitional. Kaya after Acts chapter 20, hindi mo na makikita pa yung mga grupo nila ni Peter. Puro na yon yung nag-i-increase na yung programa ng mystery na ibinigay kay Paul. Habang yung programa ni Peter from Acts chapter 9, no, ay nag-uumpisa na mag-diminish hanggang mawala sila. Okay? So, naniniwala tayo na mayroon lang one baptism. Bakit mo pa dadagdagan? Mga ibang grupo, ibang denomination, bakit nyo pa dadagdagan ng water baptism? Na sabi
ng Panginoon kay Paul, isa lang ang baptism sa dispensation of the grace of God. And that is not water, but by the Spirit. It will be performed by the Spirit by the time we believe the gospel of the grace of God, that Jesus Christ died for our sins, He was buried, and rose again the third day. Then, yung Holy Spirit will put us into that one body, the body of Christ, the church of this age, the new creature. Kuha na natin? Isinama niya tayo, ibinaptize niya tayo, isinama niya tayo, ini-join niya tayo sa kamatayan, paglibing kay Jesus Christ, at sa kanyang pagkabuhay muli. Magtanong nga ako sa inyo, bakit? Saan ba nilibing si Jesus Christ? Sa tubig? Bakit sabihin nyo na yung paglibing sa tubig is like figure? Bakit? Tanong ko sa inyo, nung nilibing si Jesus Christ, sa tubig ba? Nung namatay si Jesus Christ, sa tubig ba? No! He was buried in the tomb. We were buried together with Christ. We died together with Christ. By the time the Holy Spirit put us into the body of Christ, we died together with Christ. We were buried together with Christ. And we are risen together with Christ. That is baptism of the Holy Spirit. There is no water. Walang water doon. Pasensya na sa mga denominations, but yun ang katotohanan. Sino kayo? Itatanong ko sa inyo. Sino ba kayo? Bakit niyo dadagdagan yung Biblia? Mali ba yung Biblia? Bakit niyo dadagdagan pa ng water baptism? Sino ba kayong may authority na gagawin niyo dalawa ang sinabi ng Panginoon na isa lang na baptism? Anong authority meron kayo? Saan kayo kumukuha ng authority? Kung meron man kayong authority, sabihin ko sa inyo, hindi yan galing sa Panginoon. Kanino galing yan? Sa kalaban ng Panginoon. Bakit? Dinidisobey nyo ang Panginoon, nagre-rebelde kayo sa Panginoon, hindi nyo sinusunod ang Panginoon, gumagawa kayo ng sarili nyo na doktrina para gamitin nyo to deceive people. Okay? Another. Ano pa yung belief natin? Ano pa yung doktrina natin? Ano pa yung stand natin bilang Iloilo Dispensation of Grace Bible Church? Bilang Mid-Acts Right Divider? Naniniwala tayo. Tika, basahin ko muna yung verse. Nakalimutan ko. Na nagsasabi na si Paul ay apostol ng Gentiles. Romans chapter 11 verse 13. Romans 11:13. Sabi dito, "For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I magnify mine office." Very clear. I was 30 years Baptist, but I never heard this verse read by a pastor. How many pastors I had? Ilang pastors meron ako noon when I was a Baptist. Marami akong nagiging pastor. Tumira ako sa Surigao, tumira ako sa Iligan, tumira ako sa Bacolod, tumira ako sa Iloilo. Napakaraming pastor na nakahalubilo ko, na mga Baptist pastor. Hindi ko narinig ang verse na ito. Hindi ko narinig ang Romans chapter 15 verse 8. Hindi ko narinig ang Matthew chapter 10 verse 5 to 7. Hindi ko narinig ang Matthew 15 verse 24 na naituro yan. Ewan ko lang kung naintindihan na nila yan ngayon. So, ano pa? Naniniwala tayo na ang Mid-Acts, na ang body ni Christ nag-umpisa sa Acts chapter 9. At hindi sa Matthew chapter 16, hindi sa cross, hindi sa Acts 2, kundi sa Acts chapter 9. Kaya tayo tinawag Mid-Acts 9 Right Divider. Okay? Proof. Ito. Acts chapter 9. Acts chapter 9.
Sa Acts chapter 9, sabi dito, alam mo, nung si Paul, yung nabulag na si Paul, nung magkita sila ni Jesus Christ on his way to Damascus to persecute the kingdom saints, yung mga kasama nila Peter. Nabulag si Paul, si Saul during the time yung pangalan niya. At nung mabulag na siya, kinausap ni Jesus Christ through dreams, vision si Ananias. Sinabihan niya si Ananias, Ananias, in verse 14, sabi niya, Ananias, verse 13, Ananias, then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he hath done to the saints of Jesus at Jerusalem. Si Paul, sikat na noon, si Saul. He was the persecutor of the church, the Jewish church in Jerusalem. That is why pupunta nga siya sa Damascus to apprehend, para hulihin at ikulong, or kung pwedeng patayin yung mga kasama nila Peter. So sinabi niya, so sinabihan siya ni Jesus Christ, punta ka sa bahay ni, sino yon? Sabi niya dito, punta ka sa bahay ni Judas, no? Kaya ando doon si Saul, na pangalan ng Saul, nagpipray. Sabi ni Ananias, ayokong pumunta doon kasi alam ko, nadidinig ko na tong tao na to kung paano niya pinipersecute, pinapatay, pinaparusahan yung mga kasama nila Peter doon sa Jerusalem. But sabi ni Jesus Christ, tingnan mo Jesus Christ, sabi dito sa verse 15, But the Lord said, referring to Jesus Christ, unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles. Starring yung Gentiles. Unang-una binanggit yung Gentiles. Nung pinadala sila Peter at yung kanyang grupo to preach the kingdom gospel, the earthly kingdom of Jesus Christ, anong sabi? Huwag kayong pumunta sa Gentile. Ngunit dito, si Paul, sabi ni Jesus Christ, umalis ka, pumunta ka, go. Dahil itong taong ito, si Saul, ay gagamitin ko to bear my name, where? Unto the Gentiles. Bakit bigla na lang? Nakasali na tayong Gentiles? Prophetic program ba ito? Hindi na. Yan yung laman. Yan yung kaundan. Yan yung dispensation of the grace of God. Yan yung mystery program para na sa ating mga Gentiles, para sa lahat ng race ng tao sa mundo. Hindi lamang para sa Israel. Tingnan mo. To bear my name before the Gentiles and kings. Ibig sabihin, nations, kings of nations, the Gentile nations, and the children of Israel. Kasali pa rin yung mga Jewish people in this dispensation of the grace of God. But yung salvation is only one, through the gospel of the grace of God. Hindi yung sa gospel of the kingdom. Okay? So, dapat maintindihan natin. Yan yung mga paniniwala natin. Bakit tayo tinawag na dispensationalist, right divider, at yan yung practice natin dito sa Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Kung saan man kayo, parte ng mundo, you can join us. You can be part of this ministry, Iloilo Dispensation of the Grace of God. In fact, meron na tayong mga kasama na nasa ibang nation. Meron na tayong mga kasama sa Hong Kong, no? Meron tayong mga kasama sa UK. Meron tayong mga kasama sa ibang parte ng bansa na nakikijoin sa atin, sa Cebu. Na yan din yung stand nila, mid-axe, right divider. Yan yung mga paniniwala tayo, major
belief na nagkaisa tayo. Kaya, there was one person trying to contact me. Sabi niya, kaya kayo kukonti lang eh. Kaya kayo lumalayo sa inyo yung mga tao. Kaya galit sa inyo yung mga tao. Kasi masyado kayong stricto. Hindi kayo nag-fellowship sa ibang mga belief. No? No. Kung yung tao may oportunidad na mag-believe sa gospel of the grace of God, pumupunta kami sa mga barbarian din kami. So kung ano kang lahi ng tao, pwede kami makimingle sa inyo, pwede kami mag-fellowship, but listen to this. Yung turo namin, yung paniniwala namin as Mid-Acts 9 right divider, ganun pa rin. Hindi namin i-water down yon. Hindi namin isi-sugar coat yon para lamang for the sake of fellowship. No, never. We cannot do that. Our belief, our stand will be there. Kahit sino pa yung kausap namin, kahit sino yung kasama namin. Sabi nga niya, yung taong yon, I'd like to meet you. Gusto niya makipag-meet daw sa akin. Then, sabi ko, pwede mangyari yon na magka-meet tayo. If you embrace, kasi nagtuturo din ito eh. Actually, mga RD moderate daw sila. So, sabi ko, we can start talking each other if you embrace our belief as Mid-Acts 9 right divider. But if not, then we have nothing to talk to. Wala tayong dapat pag-usapan kung hindi mo rin lang kaya i-embrace yun. Jesus Christ never had a fellowship with the Pharisees. Why? Because the Pharisees of his time teaches different doctrines to the Jewish people. They added the law of Moses. Pinahirapan pa nila lalo yung mga tao. That is why Jesus Christ called them vipers. Vipers. So, I do believe that people, those who are teaching different gospel, mixed gospel, today, they are the modern Pharisees right now that I should have to avoid too. Not unless they will embrace Mid-Acts 9 right divider teaching. Yan yung stand namin dito sa Iloilo Dispensation of the Grace of God. Yan yung turo namin dito at hindi yan mababago for the sake of fellowship. Hindi yan mababago even though you will threaten us. Hindi yan magbabago for the sake of quantity. It will not change even if other members of the body of Christ will bully us. Hindi yan magbabago. It will never change. Manatili kaming Mid-Acts 9 right divider. Salamat at meron ding mga taong nakakaintindi at tumutulong sa ministry na ito. Our ministry is not for money. It's not for the sake of money. This is for the salvation of souls. Kaya hindi kami takot. Hindi kami takot sa quantity dahil na wala na magbibigay kung konti lang kami. No! Hindi namin kailangan yon. Yung kailangan namin maligtas yung mga kaluluwa. Yon yung ministry na ito. This is not to build big building. Kagaya ng iba. Hindi ito para makapatayo ng building, hindi ito para makapatayo ng magandang church, hindi ito para magpadami ng pira, kundi para maligtas ang kaluluwa ng tao
na araw-araw marami ang pumupunta sa impyerno. Yan yung reason kung bakit itong ministry, Iloilo Dispensation of Grace, Dispensation of the Grace of God sa Iloilo ay magpapatuloy. Hindi namin kayo i-water down, i-sugarcoat, i-mix yung gospel for the sake of quantity so that we can invite other denomination to join us. You can join us, but expect this. We are teaching Mid-Acts 9 belief. And isa-isa kong nilay down kanina kung ano-ano mga beliefs yun ng mga Mid-Acts 9. Importante, no water baptism. Yan ang pinaka-importante. Yun. So, bakit ba talaga mahalaga ang pangalan? Kasi, sabi dito, and I read, sabi ng Panginoon, napaka-importante ng pangalan na dapat ingatan, no? Na dapat ingatan ng tao. Tingnan natin sa Proverbs, no? Proverbs 22:1. Kaya iningatan namin yung pangalan namin as Mid-Acts, as Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Hindi kami mag-fellowship to those people who are teaching mixed gospel. Bakit? Ayoko kaming malisyahan. Yeah. Ayoko naming magdala ng pangalan na baptist gaya ng iba. Ha? Para lang daw na pumunta yung mga baptist sa kanila. No. That is deception. Proverbs 22 verse 1. Anong sabi? Ha? Sabi dito ng Panginoon, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. What? God said, a good name is rather to be chosen than great riches. Bahala kayo magparami dyan ng pera. Dumami man yung pera nyo dahil naloko nyo yung ibang tao ng mga mali nyong doktrina, nasa sa inyo yon. But kami, kahit wala kaming pera, kahit wala kaming maraming tao, ingatan namin yung pangalan namin as Mid-Acts. Ayaw naming makipag-fellowship sa taong sinasabi ng Panginoon, you have to mark them and avoid. Because it will tarnish our name as Mid-Acts. As Mid-Acts 9 believer. Kaya, alam nyo, yung issue regarding sa Manila Conference, pupunta sana ako, kasi tuwang-tuwa ako, when I saw in social media that Paul Lucas was going there. I was so glad that there is already a real Mid-Acts, a true Mid-Acts 9 believer in Manila. Kasi they invited him as their guest speaker. Tuwang-tuwa na ako. And I was about to pack my clothes to join the conference. But my daughter started to check their stand. And it was discovered in our research that that church was practicing water baptism. So, I decided not to go because I don't want that my name as Mid-Acts 9 believer will be tarnished by fellowshipping with those people who are practicing water baptism. People that contradicts the Word of God. People that disobey the Word of God. Who said there is only one baptism and that baptism is of the Spirit. But they are adding another baptism, making it two baptism already in being disobedient to God of heaven. Kaya, that is the very issue. No? So, actually, wala na rin yung issue na yon. It is about to die, but that is our stand. Hope
maintindihan nyo kami sa aming mga sa mga panood nito, maintindihan nyo kami sa aming stand at sa mga doctrinal issues pa na maitatakol dito. Actually, you can write your comments in the comment section. Pwede nyo ring isulat or you can write there if you have some questions. Then we will answer that. We will answer that. O titingnan natin kung makaya pa natin. Anong oras na ba? O sa iba pang mga Bible studies natin. Akala ko hanggang 9 nga lang tayo eh. Pero 9:30 na. It is already 1 hour and 30 minutes, no? And I enjoy actually studying, no? So I'm so happy na andidiyan kayo joining me in this noble sa ating magandang pakay na pag-edify ng body, the body of Christ. At sa mga hindi pa na-save na makapanood nito, simple lamang ang kaligtasan. Believe that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again the third day. That is the very gospel that can save a soul in this dispensation of the grace of God. Wala nang iba. Wala nang iba na makakaligtas sa iyong kaluluwa. Kundi yun lang. Yung maniniwala ka, mananampalataya ka na si Jesus Christ namatay, bayad ng iyong kasalanan, inilibing siya, at nabuhay siyang muli sa pangatlong araw. Yan yung kaligtasan mo ngayon. Believe that. Mananampalataya ka sa ganun. Yan yung gospel. Bago tayo mag-close, please, that is my appeal to you, believe the gospel of the grace of God to be saved. You cannot be saved by joining any church, by joining any denomination, but only by believing the gospel of the grace of God. At ulitin ko, bakit ko inuulit-ulit to? Kasi ito yung pinaka-importante. Believe that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again the third day. Okay? Thank you so much, and let us close in prayer. Father God, we thank you so much for the things that we discuss online. Thank you for your words. Thank you for the Bible study. Thank you for the people that are watching, joining me tonight. Our friends in foreign countries, our friends locally, salamat sa kanilang pag-join sa amin ngayon. At lalong salamat sa iyo, kay Jesus Christ at sa Holy Spirit na gumagabay sa amin sa aming pag-aaral. We pray and thanks. We give back the glory to you in Jesus' name. Amen and amen. Thank you so much.